Ang nakakatakot na kwento ng eksorsismo ni Clarita Villanueva, noong 1953, isang kakaibang kaso ng pagsasanib ng masamang espiritu ang yumanig sa Maynila, ang eksorsismo ni Clarita Villanueva. Siya ay isang 18 anyos na dalaga na inaresto ng pulisya dahil sa pagiging palaboy sa lungsod. Ngunit, habang siya ay nakakulong, nagsimula ang sunod-sunod na nakakatakot at hindi maipaliwanag na pangyayari. Sa loob ng kulungan, bigla siyang napapasigaw sa sakit at sinasabing may mga itinakdang nilalang na umaatake sa kanya. Ayon sa mga nakasaksi, may mga imbisible na nilalang na tila kinakagat at sinasaktan siya, na nag-iwan ng mga sugat at pasa sa kanyang katawan. Maging ang mga pulis na nagbabantay ay takot na takot dahil nakikita nilang may mga bakas ng kagat kahit walang taong humahawak sa kanya. Dahil sa lumalalang sitwasyon, tinawag ang dalawang pastor mula sa Amerika, sina Lester Sumrall at Lester Mitchell, upang magsagawa ng isang exorcism o pagpapalayas ng demonyo. Sa kanilang ritual, lumalaban si Clarita, nagsisigaw, nagmumura, at nakikitaan ng kakaibang lakas. Sinabi niyang dalawa ang espiritong sumasanib sa kanya, isa'y mabalahibo, at ang isa'y may mahahabang pangil. Sa kabila ng matinding laban, nagpatuloy ang panalangin at ritual ng mga pastor. Matapos ang ilang oras ng exorcism, tuluyang napalayas ang masasamang espiritu mula kay Clarita. Nagbalik siya sa normal at hindi na muling nakaranas ng mga kababalaghan. Hanggang ngayon, ang kaso ni Clarita Villanueva ay nananatiling isa sa pinakanakakatakot at misteryosong exorcism sa kasaysayan ng Pilipinas. Marami ang naniniwala na totoong sinaniban siya ng demonyo, habang ang iba naman ay iniisip na maaaring ito ay isang kaso ng matinding trauma o sakit sa pag-isip. Ano sa tingin mo, totoo kaya ang kwento ni Clarita, o isa lang itong gawa-gawa?